Hello, Millings TV fan! This is Milling po. Kamusta po kayo? Ano po ang inyong pinagkakabisihan? Tayo po ay busy today. Tayo po ay mag-share sa inyo. At tayo po ay magpa-plant na ating seed. So, yan po ang ating seed. Ito po yung fertilizer. So, hindi daw po green thumb ang sinasabi, kundi fertilizer. At meron po tayong cherry. At ating na po siyang tinanggal yung seed at binilad. At dumikit na siya sa tissue. At try po natin i-plant yung cherry tomatoes kung effective din po. At tayo po yung mag-i-start na ng ating planting. So meron po tayo for seed bracing na ating itatanim. At meron po tayong garden tool na gagamitin. Yan pong ating tools. Yan. So, hayahay sinday. So, kompleto po tayo. Pero, kompleto po ang ating gadget. Pero, ang hindi ko lang po ginawa is, yung binili is yung pang seedling plant. So, magre-recycle lang po tayo. Pwede naman daw po. At ito pong ating soldering gun. Bubutasan po natin ng tig-isa. At the same time, ito pong ating jar na 2 liters na gagamitin para sa pag-soak at spray na ating garden. So, let's bolt in po. So, yan mga Kamilings TV fan. Ito po ang ating fertilizer na nabili. Ang sabi po dito is 45 liters na water pag sa rooting po tayo. Rooting parang po. So, ibig sabihin, tatlo po ang ginamit ko na 1.5 na pet bottle. So, dadilute po natin siya. At tayo po ay magbababad. Yan. Fertilizer po yan para mabilis lumago ang inyong mga plants. At hindi na po green thumb. So, haluin lang po natin. At yan po ang ating gagawin. At magro-rooting po tayo. Yan. Hintayin lang po natin. So, ayan, itabi po natin ang ating water. At ito po ang ating hand gloves. Kailangan gumamit sila ng hand gloves para po sa chemicals. At ang gagawin po natin is bubutasan natin ng soldering gun ang ating pang tray. Hintayin po natin. So, ayan, napainit na po natin at nakapag-try na po tayo ng isang butas. So, kailangan po sa soldering is paiinitin nyo muna, saka nyo po itutusok at pag mainit na, yan na po yun. Yan. Ganyan lang naman. Lagyan po natin ng butas. Nilagyan ko 3. So, hintayin po natin. So, ayan. Tapos na po tayong magbutas. 3. Pwede rin pong 4 kung gusto ninyo. So, kung anong trip lang nyo. Yan po ang ating pang-build ng ating seeds. So, improvise lang po ito, ha. Kung ayaw nyo pong gumastos, kasi pwede naman, kasi marami akong naipon na ganito. Yan, hintayin po natin. Yan, ito na po yung ating cherry tomato na ating nabilad. At tayo po ay kukuha ng ating fertilizer. At ating po ibababad ng 6 to 8 hours. So, yan po. 8 to wala naman pong sukatan dito sa ating fertilizer kung paano mo po gagawin. Magtataho muna tayo at ating pong ibababad. 6 to 8 hours. So, tayin po natin siyang masok. At tayo po yung mag-experimental kung effective po yung ating nakuhang cherry tomato sa ating kinain. So, po kayo magtapo ng mga seed. So, kung plantitos, yan. O, ito na daw po yung seed ni tomato na nabili natin. Ganyan lang po siya kadami. Hindi ko alam kung ilang seeds po yan. Ayan. Tayin po natin. So, ayan. Ating pong kunin ang ating seed at isusok po natin ng 6 to 8 hours. Kung sana po ay tumubo lahat siya. So, kung 50 seeds ba yan, ewan ko.
At sumandok po tayo ng ating fertilizer. Naging taho maker po tayo. Yan. Tignan natin kasi madami po siya. Yan. Ganyan lang naman po. 6 to 8 hours. Orasan po nila para po meron tayong time clock. So, dagdagan na lang natin siya. So, bago po natin itanim yan, ganyan lang po muna ang gagawin. At saka po natin itutuloy ang ating pagbablog. At gagamit na po tayo ng hand gloves kasi kailangan na po natin. Hintayin po natin. So, ayan, ito po ang ating, tawag din, lalagyan ng ating plant at ating po itatabi ang ating ibababad na 6 to 8 hours. So, tandaan nyo lang po na yun po ay cherry tomato. Ito po ang tomato. Yan. Tayin lang po natin at ilalagay natin doon. At gagawin po natin ang iba nating dapat gawin. Ayan. Ito naman po yung ating fertilizer na ating tinunaw. At kailangan natin lagay sa ating sprayer. At i-sprayan po natin ang ating plants later. So, ganyan po ang dapat gawin. At yan din po ang pang-spray. Kapag okay na yung soil, saka po natin yung roots naman. Kung okay na yung roots, saka po natin diligan. Hintayin lang po natin. Ayan mga kamiling Stevie fan, ating pong butasan na ating natirang tray na gagamitin. So, kailangan po ay nabutasan na. So, ganyan lang naman po. Kailangan pa initin nyo muna soldering iron nyo para po makabutas na siya. At dahan-dahan din po. Baka po mapasok kayo. Ayan. Tayin po natin. So, ayan. Nabutasan na po natin lahat ang ating tray. Na reusable tray. Ayan. Tayin lang po natin. Yan mga kamiling Stevie fan, meron po tayong 4 na tray, which means 48 trays po ito. At ating pong lalagyan ng ating seed raisings na soilless, medium po. So, try po nating lagyan at hintayin po natin. Yan, try po nating taniman ng tig-isa kasi mahirap po pagka nakabuka yung Yan. Tayo po ay nasa kitchen pa. So, ganyan lang po ang ating pagtatanim. At hintayin po natin. At tayo po kukuha ng ating pang gamit sa ating garden tray. Ayan. Gawin po natin ang ating soil at taniman. At lagyan po natin siya. Punuin natin. Ayan. Ganyan lang naman po. Mahirap po talaga naka-gloves. Kaya yung talagang mga farmers is wala talaga bare hands ang kanilang kamay sa ating napanood. So, mahirap po kumilos ng naka-hand gloves. So, ayan, ganyan po. At ating isisiksik. Tayin po natin. Ayan. Ang sabi po ay siksikin ang ating soil. So, i-press lang po ninyo. Punuin po nila ng soil. Yan, i-press po ninyo. So, itong tray po natin is, sinubukan ko lang naman, pero bibili pa rin po tayo ng tray later on. At pagkatapos daw po ninyong masiksik yung soil, is, didiligan po natin siya. Pagka, okay na ang inyong seed. Yan. Siksikin lang daw po. At punuin. Yan. Tayin lang po natin. So, ayan mga kamiling Stevie fan. Hindi na po natin matiis ang gloves. So, kailangan po kasi i-compress ninyo. Ito po ang egg tray na po. Ito is parang lang po siya. For the meantime. Pero, mas maigi talaga pagka may tray kayo. Sa mga low cost budget po, ganyan. Diba? Pero bibili pa po tayo.
Hindi ko lang talaga binili for the meantime. At the same time, yan na po ang first tray ng ating pang-plant na soil. Soilless daw po ang tawag dito. So, para sa seedlings po na inyong buto, yan, ganyan lang po. Yan, ano naman na, compress na siya. So, gagawin pa po natin yung iba. Tayo lang po natin. Ayan, mga kamilings TV fan. Yan na po ang ating last na ating soil na ng tray, na 4 na tray. So, part 1 pa lang po ito ha, kasi hinihintay pa po natin ang ating seed na 6 to 8. Saka po natin siyang ilalagay. So, hintayin lang po natin. Yan. Ang 4th na po ito. Ang ginawa ko po is, dapat po tanggalin ito. O pwede rin hindi. O depende po sa inyo kasi, tinanggal ko yung gitna. So, messy po kasi ang tray na ito. So, nag-experience po natin, parang mukhang maganda talaga yung bibili kayo ng tray. Diba? Para sa mga low-cost budget, pwede po ito. Pero kung may budget naman po, pwede naman pong bumili na ng tray. Kasi mas maganda po ang pagpapalitada ng soil sa inyong planting tray. So, yan. Kasi po, pagka may tray naman po kayo, kailangan nyo pa rin pong i-cover ang inyong soil para po mag-moist siya at maano po nang ma-develop ang inyong roots. So, ganun po ang sabi. So, after a weeks, magiging okay ang inyong seed. So, hintayin po natin. At 6 to 8 hours po ang ating soak ng soil. Yan. Hintayin po natin. Ayan, mga kamilings TV fan. Overnight po ang nangyari sa ating seed. So, lagay magtanim ng gabi. Diba? Ito po ang ating soil na ginawa pero dinagdagan ko pa siya. Kailangan daw po is sobra. Sobrahan po ninyo at i-press daw po maigi kasi kukunin natin yan later pagka okay na ang seed. Pag nag-grow na yung root niya at meron na pong dahon. So yan po ang ating gagawin. I-drain po natin at isabay na po natin sa pagdidilego, di ba? Ng soil. Dahan-dahan lang din po at kailangan tubigan po natin ating soil. Yan. I-drain na lang din natin. At the same time, diligan na po natin ang ating soil. Ang sabi is one seed per soil, pero parang hindi po yata okay yung one seed per soil kasi hindi mo alam kung tutubo ba siya o hindi. O i-drain lang po natin at ating diligan ng ating soil. Ito po yung ating set na tawag nun, set na ating pang garden. So yan, kailangan po is hindi tuyo ang ating soil kasi magtatanim na po tayo. So kaya kailangan po kino-compress kasi pag diniligan mo na siya, wawala na yung soil. Yan. Ano po ang sabi sa ating pagpa-plant? Kailangan daw po is asan yung ating sandali lang po. Yan, meron po tayong chopstick na gagamitin na ating tinake home. So, ang gagawin po natin is butasan po ng 1 inches daw po ang ating tawag nun, soil. So, sa gitna nyo po siya ibabaon. So, tandaan nyo lang po. Yan, nabubulabog ng spray yung ating soil.
Yan, ganyan po. Mga 1 centimeter away. Parang ganyan lang naman siya. So, silipin nyo na lang po yung butas. Saka nyo po ilagay ang inyong seed. Sumasama siya. Yan. Ganyan lang naman po. Para po makita ninyo yung inyong, kung wala po kayong chopstick, pwede naman daw po yung daliri nila. Ibabaon mo lang naman. Diba? Nag-improvise lang naman po ako. So, ayan po ang ating seed. Tayo po ay nasa kitchen, kaya para po makita ninyo ang ating pag-vlog. So, ano po ang, kung ano po ang gusto nyo, kung isang ano lang po ba? Isang seed o 3 seed. Try ko po yung 3 kasi masyado pong marami. Alagay puro tomato ang aking itatanim. So, kung try po ninyong tawag nun, isa, bakit hindi? Basta po mahulog ninyo ang inyong seed sa loob. Yan. At ibaon po nila. Kailangan nahulog siya. Yan. Mahirap magbilang ha. Hindi mo matansya kung isa ba o 2 yung naihulog mo. O yan. Tigta 3 po para at least meron tayong mabuhay man lang. Pasok nyo lang po siya. Yan. Ibaon sa loob. I-press lang po. Yan. Tigta 3. Pero kung ano po, tig-iisa lang. Pero hindi naman po tayo nakakasure sa iisa lang, di ba? Sigurista po ako eh. At saka masyado pong marami pagka tawag nun, masyadong marami kung wala na po tayong magpagtatap na baka puros tomato na lang po ang ating itatanim. Yan. So marami po ito. Hintayin lang po natin. At tayo po ay parang natapos na po. Ayan, tapos na po tayo sa isa. So, kailangan po is label lang natin kasi may 2 po tayong ginawa. So, lagay po natin dito sa paper tape is tomato. Para po alam natin na regular tomato. Lagay na natin regular tomato. Ayan. Para po alam natin kung ano yung itatanim natin. At kailangan po is meron siyang label. At idikit po natin. So, kailangan daw po ay takpan po natin ang ating soil. Pero meron naman pong butas sa ilalim. So, nakakahinga naman po siya para po po yung niya. Hindi siya gaanong matuyo. Yan. Nabasa ang ating label. So, kailangan tandaan nyo lang po kung ano yung seed na itinanim ninyo. Yan. Pwede na po natin itabi. Hintayin po natin. Yan. Ito na po ang ating second soil na kinocompress. So, kung kulang po, dagdagan po nila ng soil. So, tayo po yung inang multitasking kasi tatapos lang po natin mag-defrost at naglalaba. Ngayon is naglalaba, habang naglalaba tayo ay nagtatanim, di ba? Ganyan po ang buhay ng isang pagiging ina. So, enjoyin lang po natin ang ating ginagawa para hindi tayo mabagot sa buhay kahit po New Year yan. Tayo po kahit Pasko, nagtatrabaho po tayo. Ayan, hintayin lang po natin at ating diligan. So, ito po yung ating diligan na lang po natin muna at saka natin tawag nun, lagay yung butas, saka po yung soil. Kailangan basang-basa po siya. Huwag na naman nalulunod kasi hindi po mabubuhay naman kung sobra naman sa tubig. So, hintayin po natin.
Yan, ito na po yung last tray natin. Marami pa po tayong natira. At hindi pa po natin natatanim ang ating cherry tomato. So, hanggang dyan po lang muna tayo. Hintayin po natin ang ating, hintayin po natin siyang mag-grow. At nandun na po siya sa labas. At nasa arawan na. Hintayin po natin. Yan, kung kayo po yung nakarating sa ating pinali na to, hintayin po natin after 3 days or 1 week kung mag-grow na po siya at kailangan po diligan everyday para po ma-moist yung ating tomato. Ayan, paki-thumbs up po, comment down below po, and subscribe sa ating video. Add us to Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram. So until next time, God bless everyone.